Magandang hapon! Good afternoon po sa ating lahat. Good afternoon po sa ating mga estudyante, lalo sa ating mga magulang. Siyempre po sa aking kasama si Tutor Kirby. Ayan, syempre pagbati rin sa lahat ng ating mga manonood mula sa iba't ibang paaralan, iba't ibang divisyon. Isang ligtas na hapon sa ating lahat. Ayan. Narinig mo yung balita, Tutor Kirby, no? Talagang ina-announce na gabi-gabi sa mga balita na talaga naman ngayon ay medyo nagkakaroon na ng pagluluwag o lumuluwag na yung ating yung mga patakaran na dati naman talagang sobrang higpit. Yung mga bata hindi nakakalabas. Sabi nga daw po, no, may mga ilang lugar na alert level 3 na, no? Ayan, kaya nga naman yung mga bata talaga namang naglalakihan ang mga mata nila, no? Pero gusto po nating bigyan ng diin, no? Na tayo ay manatili pa rin sana na unahin natin ang ating kalusugan at maging maingat tayo sa lahat ng ating mga gagawin. Kasi isang pagkakamali lang, babalik tayo sa dati, no? Tama Ayan, po. ingat po tayo palagi. Ayan, dahil dyan, tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo na, gayon din syempre ang ating aralin. Muli pagbati po sa ating lahat, magandang hapon. Ayan, syempre po pahingi naman ako ng pa-heart at pa-like na rin po ako sa ating mga kasama ngayon. Ayan, pa-heart po at pa-like po para po makita namin na talaga namang buhay na buhay. Sabi nga, level up ba talaga yung mga kasama natin ngayon? Sige nga po, paki-heart at pa-like po. Ayan, sige nga po, ang dami, no? Super vision, no, na ang daming nagbibigay sa atin ng heart at mga reacts na talagang patunay na sumusubaybay sila hanggang ngayon, no, sa ika-6 at sana hanggang sa mga susunod pa nating session din, no? Ayan, tama po, no? Ayan, dahil po tayo ay talaga namang nakita ko na nag-like na, nag-heart na sila, no? Sige nga po, pwede na natin sigurong simulan ang ating aralin sa araw na ito. Ayan, tulad ng binanggit, nandito pa rin tayo para sa mga mag-aaral mula sa Filipino, grade 12, meron namang kumukuha nito na nasa grade 11. Tayo ngayon ay nasa quarter 1, week 6, technical vocational, pagpapakilala o introduction para sa ating promo materials, flyers, at leaflets. Ayan, siguro yung iba talaga ay familiar na o familiar na sa mga salita na yan. Lalo na kung ikaw ay nag-aabang ng discount. Ayan. Tama po. Mga discount, mga presyo, di ba? Lalong-lalo na. O kaya yung mga magandang lugar na nag-open na ngayon, Tutor Bisan, no? Abangan natin mamaya sa talakayan natin, no? Ayan, para sa layunin, no, upang mas maging mabunga at matagumpay ang pag-aaral natin. Halina't baunin natin ang layunin sa araw na ito. Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin ay malilinang sa iyo ang kasanayan na nakapagsasagawa ng panimulang pananaliksik kaugnay ng kahulugan, kalikasan at katangian ng iba't ibang anyo ng sudating technical vocational, promo materials, flyer at leaflets. Nako, kung nakaraan Tutor Bisel, no, ay tinalakay natin yung patungkol sa liham pang negosyo. Ngayon naman ay mas kikilalanin natin ang mga promo materials, flyer at leaflets. Tama ka dyan, no? Nung nakaraan, nalaman nila na kung ano ang kahalagaan ng liham pangangalakal o yung tinatawag na liham pang negosyo, lalo na sa panahon ng ngayon na pandemic, no? Nung nakaraan, nakita natin na pwede palang iparating pa rin yung ating impormasyon o yung mga pangangailangan natin sa tulong ng liham na yon. Ngayon naman ay tingnan natin ano naman kaya ang maitutulong ng promo materials, flyer at leaflets na yan. O, sige. Ayan, so, ayan, isang palakpakan, syempre, para sa ating mga manonood, no? At mukhang handang-handa na rin sila, Tutor Bisel, no? Mula nga sa mga pa-hearts, pa-reacts kanina. So, simulan na natin ang ating panimulang gawain. So, basahin ko na ang panuto, Tutor Bisel, no? Sa pamamagitan ng larawan sa ibaba, maglagay ng ilang mga detalye na aangkop upang mahikayat ang mga tao na pumunta sa partikular na lugar na ito. Gamitin ang mga batayang tinalakay sa itaas upang maisagawa ito ng wasto. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ayan.
kung ibig sabihin, dahil nga wala tayong sagot ng papel, sa inyong mga comment box lamang po natin isusulat. Pero para mas lalo nating maramdaman yung nandyan sa ating harapan, no? Sige nga, siguro mas mararamdaman natin yan kung maririnig natin ito. Tama po. Ayan, talagang nakakamiss ito, Tutor Vicen, no? Yung lugar na mga ganito, lalo na pag nasa Maynila ka, no? Na nagkaroon ng lockdown at hindi ka rin talagang nagkaroon ng restriction, no? Sa pagpunta ng sa mga ganitong lugar. Ayan, ano tayo, pakiramdaman natin yung tunog para mas lalong marinig ng mga kasama natin. Tahimik muna tayo kahit mga 5 segundo lang. Siguro naramdaman nyo, no? Napakasarap ng mamasyal dahil kanina narinig nyo na alert level 3 na. Pero ganun pa man, kahit napakaraming pasyalan, lalo na kung ganyan, parang kahit anong awat mo sa sarili mo, talaga namang tatakbo ka na, parang gusto mo nang lumipad, no? Miss na miss mo na yung ingay ng ng dagat, ng talaga namang pagkaway ng mga dahon, ng mga puno. O yan, di ba? Ang sarap ng lumabas. Ngayon, ang tanong po rito sa ating pangunang gawain na pwede niyong ilagay sa inyong mga comment box, sa pamamagitan ng larawan sa ibaba, maglagay kayo ng ilang mga detalye na angkop upang mahikayat ang mga tao na pumunta sa partikular na lugar na ito. Ano kaya mga pang-uri? Ano kaya mga detalye ang sa palagay nyong malapit na galing sa inyong puso na pwede nyong ilarawan yung nasa harapan nyo ngayon? Sige nga. Ayan. Ano kaya? At talagang Tutor Vicen, yung mga salita na makaagaw pansin sa mga mambabasa na pag nabasa nila yun ay mahihikayat silang pumunta sa lugar na ito. Correct. Ayan, habang sila ay talagang ninanamnam nila yung lugar, tayo ay bumate sa mga ilang mga kasama natin dito, no? Ayan, pagbate at good afternoon po sa ating mga kasama mula po kay Carmi Ubaldo, grade 12 Jade from Alidabad, sandali, dahan-dahan. Alibadabad National High School, SDO Isabela. Grabe. Ayan. Meron din dito mula sa Molave Vocational Technical School. So napaka-active nila, Tutor Vicen. Marami ang nanonood na mula sa school or paaralan na ito. Mula kay Wesley Angie Sequoia, grade 11 ABM2. Naku, may kasama rin tayo ngayon mula sa Mabini National High School ng Davao de Oro. Grabe, hello po. Mula po sa Davao po, no, mga mag-aaral, mga paaralan sa Davao po. Ito ay pagbati mula kay Binibining Rosalie Pahamtang Mikutuan. Ayan, good afternoon po, ma'am. Ayan. At ano kaya ang mga maaari nating ilarawan mula doon sa ating nakalapat ngayon dito sa ating harapan? Ayan, kung tayo ay gagawa ng isang pagkilala rito sa nasa harapan natin, parang gusto mong sabihin, ilarawan yung kulay ng karagatan, di ba? Paano to humahampas? Gaano kalaki, no? Yung pinaka-lokasyon niya, no? Di ba? Yan yung kadalasang hinahanap ng mga nagbabasa. Di ba? Kasabay nito, syempre, ano kaya yung mga pagkain, ano yung nakikita nila doon, na kumbaga wala doon sa kanilang lugar, di ba? Yung kakaiba. Tama po. Syempre, ang pinakahuli dyan, ang pwede mong sabihin, gaano man yan kaganda, at talaga naman nakakapanatag ng puso, ay talaga namang abot kaya din, di ba? Ayan, maraming salamat. Kailangan isaalang-alang din yan, no, Tutor Vicen, kung abot kaya ba ang mga presyo. Pwede rin nating mailagay dito, Tutor Vicen, yung mga activities na pwedeng magawa nila dito sa lugar na hindi nararanasan o kaya mga activities sa dagat, di ba, na wala dito sa atin, sa Maynila. Ayan, maraming salamat doon, no? Siguro talagang hindi nila nakayanan dahil nga sa ganda ng lugar na yan. Sa heart at like nyo lang, sapat na yon para sabihin na maganda yung lugar at talaga namang nagustuhan mo. Good afternoon po, tutors. Sabi ni Raquel Bay Salas. Good afternoon din sa'yo. Ayan. Ayan. O, sige, sa ating pagpapatuloy, syempre pa, nais nating ipakilala itong mga nakita natin, yung nakita nating larawan at doon sa mga binanggit nating mga pang-uri at mga paglalarawan hinggil dito, malaking tulong yan para maipakilala sa inyo ang
promo material. Ano nga Material. ba ang promo material? Ayan, ngayon naman ay kilalanin natin, no, kung ano nga ba ang promo material. Basahin natin. Ginagamit ito upang itanyag at ipakilala ang ibinebentang produkto at mas lalong tangkilikin ng mga mamimili. So mula na rin sa kanyang pangalan, no, promo material, ito yung mga material na ginagamit, no, para sa mga promo ng isang produkto o serbisyo, no. Maaari niyong mailagay dito yung sabihin natin kung meron kayong pa-discount o bawas sa presyo, no? Pwede ring mailagay kung meron kayong buy one take one na kapag bumili ng isang produkto nyo ay may kasama itong isang libre, di ba? O kaya naman pa-free. Merong free na kasama, halimbawa no, kung bumili ka ng sabon, may kasama itong free na lalagyanan ng sabon. So mga ganun, no? At syempre, Tama. dahil niya sa promong material, mas lalong nagiging sikat ang kanilang ibinibenta. So, nagiging tanyag, mas nakikilala, at marami ang nahihikayat na bumili, no? O may pagkakataon pa na talagang may bumabalik-balik na bilhin, no? O kumuha ng serbisyo na meron ka. At Ayan, meron resulta nga naman ang pagtaas ng kita, no? Dahil sikat na ang iyong business o produkto, no? At syempre isang palatandaan lang or tandaan dapat no ng ating mga manonood, mga estudyante, no, na ang promo material ang kumakatawan sa brand ng isang kumpanya, no? Kaya dapat paglaanan ng sapat na panahon ang paggawa sa mga ito upang mayroong focus, malinaw at maayos. Ayan, tama yung mga binigyan po ng diin ni Tutor Kirby. Ang mismong brand ang siyang kumakatawan o sinasabing imahe ng mismong kumpanya, kaya dapat maganda. Sabi po doon sa nabasa ko, no, ang promo material daw po, napakapalasak po niyan, lalo na sa mga taong sabi, takaw tingin daw. Bakit takaw tingin? Kasi ang tinitingnan talaga sa promo material ay yung halaga, no? Ilan ba yung discount nito at pagkukumparahin nito dun sa iba pang mga lugar. Kaya naman, kapag mababa yung presyo, talaga naman ang mga Pilipino, hataw na yan dyan. Dahil yan sa tulong ng promo materials. Siyempre pa po, kapag alam na natin kung anong ibig sabihin ng promo materials, ano ba yung mga impormasyon kalimitang nakikita natin dito. Siyempre, unang-una na dyan. Mga kasama, yan po yung tinatawag nating pangalan ng produkto. Napakahalaga ng pangalan ng produkto. Lalo, hindi po siya basta-basta pinag-iisipan siya ng mabuti. Dahil bukod sa kailangan maikli, kailangan din po nandun yung paglalarawan at maipapakita yung pagkakakilala ng mismong kumpanya. Sabi nga daw po, maaaring isang salita lang to pero pinag-isipan talaga to ng mga lupon o kaya yung sinasabi natin na kumbaga talagang may pananaliksik. Ano kaya ang pangalan ng produktong ito para makuha ang interes ng mga mamimili, ng mga mambabasa at kung sino man yung mahilig na mamasyal o umilatis sa mga produkto. Ayan, yun dapat din Tutor Bisen, no, na tatatak siya yung catchy o tatatak sa mga mambabasa once na binasa nila, no? Yung parang pag naisip nila na ito ay sa kumpanya na to galing, no? Yung itong pangalan na to ay talagang kakaiba o unique, no? Hindi nila gaanong nakikita or nababasa. Tama po. Ayan nga yung kadalasan, no? Sabi nga ni Tutor Kirby, catchy, yung kumbaga hindi mo malilimutan. Tama ba ako diyan, di ba? So, kasunod nito ay ang paglalarawan ng mga produkto, no? Na kung saan sabi nga po, pagdating talaga sa technical vocational na pagsulat, napakahalaga na maikli lang, direkta, espesipiko yung mga paglalarawan, bagamat dapat nakikita po talaga yung pagkakaiba nito na kung saan lulutang yung produkto mo na ipinakikilala sa iba pang mga produkto. Napakadaming deodorant, napakadaming mga shampoo, napakadaming mga kumpanya, kahit mga pasyalan. Pero paano ka magiging kakaiba? Doon yan sa paglalarawan mo ng iyong produkto. Pangatlo, tagline ng nasabing produkto. Naririnig natin yan kadalasan. Meron ba kayong mga paboritong tagline, mga kasama? Ang ating mga estudyante, meron ba kayong paboritong tagline ng mga patalasta sa talagang natandaan mo? At kapag naririnig mo yon, alam ko to, Metrobank to. Smart ito. Sige nga, magbigay nga kayo. Maaari nilang i-comment sa chat box, no, kung meron silang natatandaan o tumatak na tagline ng isang kumpanya. Ayan. Ano kaya mga tagline yan?
Ayan, good afternoon po kay Robilyn Roque, Edward Landingin. Ayan, sabi niya pino at puting buhangin, kulay sa na tubig dagat, fresh seafoods, fresh tropical fruits, surfing capital. Grabe, ang galing ni Sir Edward, no? Sa kanya Ayan, talagang paglalarawan doon sa kanina, nakakahikayat no? na yung mga ganyang uri ng paglalarawan, Tutor Pisel. Ayan. Ito yung tagline naman. Balikan natin yung mga tagline na kung saan binigay ng ating mga kasama. Sabi ni Claudiel May Maladya, BDO, we find ways. Tama. Pag narinig mo yun, ay Ayan. BDO ito, no? Ayan. Sa Jollibee, bida ka, ay bida ang saya pala, ma'am. Ayan. Ikaw Ayan. talaga. Ayan, di ba kumbaga pag narinig mo yung bida ang saya, alam mo, papasok sa isip mo kagad, Jollibee, no? Jollibee. Jollibee walang pagtanda talaga. Siyempre pa, bukod sa tagline na nasabing produkto, nandyan ang larawan o ilustrasyon na kung saan dapat kung anong larawan o imaheng nakikita nila sa iyong mga promo materials, dapat ganyan din ang itsura niya sa physical o doon sa pinaka kapag nahawakan niya para bang walang pagkakaiba. Yan yung kadalasan na nakikita yung pagiging matapat ng mismong promo materials. At ang huli, nararapat po na meron itong impormasyon o access ng produkto na nakalagay sa material. Ito yung saan siya pwede magbigay ng karagdagang impormasyon o kaya suggestion na kung saan nandun yung eksaktong telephone number, no? O kaya sa ngayon meron ng mga pa-email o kaya mga Facebook account na kung saan madaling makaka-access yung mga tao. Ayan, maraming salamat doon, di ba? Ibig sabihin, nandyan na yung tinatawag nating mga impormasyong hinahanap natin sa isang promo material. Kung meron tayong promo materials, napakahalaga rin po na alam natin bakit ba kailangan na merong promo materials kahit alam natin kung ano yung unang pakay natin. Una. Ayan, so narito ang mga layunin niya, no, o bakit kailangan o para saan yung promo material na ginagawa, no, ng isang kumpanya. So una nga, nakalagay dito upang manghikayat ng mga bagong customer. So napakahalaga nito, no, lalong-lalo na nga kung meron kang isang produkto at nais mong itanyag, no, dahil doon, pag nakita nila na may discount pala itong na to, kumpanya, meron palang pa-free or buy one take one, talagang maaaring makahikayat ka ng mga bagong customer o yung mga customer na hindi pa bumibili sa iyo. At syempre, maaari din, Tutor Pisel, na once na may kayat nila at masubukan ng produkto mo, tangkilikin na nila, no, o balikan nila yung produkto o serbisyo na meron ka. No? Susunod, maganda bumuo ng magandang relasyon sa mga dating customer. So, napakahalaga rin dito, no, yung pagbibigay nga ng halaga sa mga dati na nating customer o yung mga matatagal na nating customer. At yun nga, sa pamamagitan ng promo materials, maaari nating maipakita doon, no, na sila ay mahalaga. Papaano? Pwede nating bigyan sila ng mas malaking discount, mas maraming pa-free. Sa ibang kumpanya nga, 'di ba, meron silang points na tinatawag na kapag bumili ka, meron kang points na matatanggap at doon nga malalaman kung matagal ka na nilang customer o madalas kang bumili sa kanila kapag malaki ang points mo. At doon, maaari mong ilagay na ang may malalaking points, sila yung makakakuha ng mas malalaking discount o maraming mga pa-free sa produkto o serbisyo na meron ka. Tama. Siyempre, meron pa yung di ba? Tutor Kirby, meron siyang pa-buy one, take one pa, no? Yung iba nga pinupuno pa, tapos makakakuha ka ng free, no? Inaabangan ko din kasi yan, no? Ay talagang pinilit kong isundot yan. Ayan, maraming. Tapos noon, syempre bukod sa mga binanggit ni Tutor Kirby. Ayan, syempre meron din tayong magpakilala ng produkto at lumikha ng pangalan. So napakahalaga din ito kung hindi pa ganoon kasikat ang produkto natin o bago pa lamang ang ating negosyo, di ba? O serbisyo na ibinibigay. So, mahalaga ang promo material upang ipakilala, no? Papaano? Pwede mong mailagay doon yung mga bukod sa mga discount mo or pa-promo, pwede mo rin mailagay mga natatanging katangian ng produkto o serbisyo. Yun nga sabi ni Tutor Drubisel kanina na paano mo maiaangat ang sarili mo. So, gamit yung promo material, ilagay mo na doon lahat ng mga unique features, kumbaga, no, ng iyong produkto o kaya serbisyo.
At syempre, no, kapag nakilala na, maaaring tumatak na yon, no, tangkilikin na ng mga mamimili o customer yung business mo o kaya yung produkto o serbisyo na meron ka. So matatandaan na nila yung pangalan ng iyong business at maaaring balik-balikan na nila, no, kung talagang sumikat o makilala na ang iyong business o produkto. Ayan, meron din tayo, manghikayat ng mga empleyado. So meron din pala ito, Tutor Rizal, no? Maaaring ilagay dito ng isang kumpanya, no, yung mga benepisyo na maaaring makuha ng isang empleyado. Maaari ring ilagay yung ano yung inaasahang sweldo, mga oportunidad na maaaring makuha nila o matanggap, mga trainings, certification at iba pa. At syempre sa pamamagitan nun, pag nabasa yon, no, ng isang nag-a-apply ng trabaho, so maaari silang mahikayat nga na mag-apply doon sa isang kumpanya na yon. At panghuli, may pagdiwang ang tagal ng kumpanya. So halimbawa nga nito, maaari mong maipakita na merong gaganapin na anibersaryo ang iyong kumpanya, no? Ika-50, mga ganon, o ika-25, ika-100 years ng iyong kumpanya. O pwede rin naman, no, maipakita mo na mayroong magaganap na pagbubukas ng iyong kumpanya. So yun po ang mga layunin ng promo materials natin. Ayan, nakita natin kung ano yung dahilan bakit may promo materials, no? Hindi lang doon sa mga discount. At marami palang dahilan kung bakit tayo merong mga promo materials. Siyempre po, bukod sa promo materials, isa rin sa mga nakakahikayat sa ating mga mamimili o sinasabi natin mga mambabasa ay ang paglikha ng mga flyers. Ito, madaling bitbitin to eh. Pagkabigay sa'yo, hawak mo, pwede mo na ilagay agad sa iyong bulsa o sa iyong bag, no? Ayan. Ano nga bang ibig sabihin ng flyer? Pag sinabi nating flyers, ito ay uri ng papel na patalastas na naglalayong ibahagi sa maraming tao. Ibig sabihin, meron kang pinakikilalang produkto, ito daw yung pinakamadaling paraan na kung saan ibigay sa mas maraming tao. Pero gusto ko pong bigyan ng diin dito na kapag nagbibigay tayo ng mga flyers, pasok pa rin ang pananaliksik dito dahil inaalam mismo ng gumagawa ng flyers o ng mismong kumpanya kung sino ang inaasahan nilang tatanggap ng flyers nila. Dati hindi lang, akala natin bigay lang ng bigay yan, no? Hindi po, yan po ay pinag-aaralan at tinitignan nila kung sino yung nararapat na makatanggap ng flyers na yun o yung target nila sa mga oras na yun. Madalas itong nakapaskil o ipinamamahagi sa mga pampublikong lugar o kaya sa pamamagitan ng email. Ayan, nakailang tanggap na po ako niyan, no? Lalo na noong mga panahong bawal tayong lumabas, ang mga flyers po ng iba't ibang paaralan na nagpapakilala doon sa aming paaralan para doon sila magkoleyo, hinihikayat yung mga estudyante, ay sa pamamagitan po ng mga email. At doon nakalatag kung ano yung mga layunin, anong pangalan ng produkto na yun o ng mismong paaralan at marami pang iba. Ano-ano po ba yung mga anyo ng flyers? Gaano ba ito kalaki? Makakakita ka ng flyers na kung saan ito ay may sukat na A4. Nakakita ka na ba tayo nun? Sige nga, palike nga po nung nakatanggap na ng flyers na A4 yung laki. A4 ang laki. Naku, parang iilan lang. Pag sinabing A4 yung laki, ito yung humigit, kumulang, kasing laki lang ng letterhead, no? Ayan, siguro familiar tayo sa A4 kasi sa bond paper, nakakakita tayo niyan madalas. Bukod doon, meron ding laki na kung saan ito ay may sukat na A5 o humigit kumulang kalahati ng laki ng letterhead. Ito yung kadalasan nakatupi pa pero nasa maliit na papel lamang po siya, no? Ayan. Meron ding laki ng flyers na DL o kasing laki ng compliment slip na ayan, paliitan na pero nandun na yung hinahanap natin, yung pangalan ng produkto, saan ito matatagpuan, yung telephone number at marami pang iba. At syempre pa, may anyo rin ng flyers na kung saan ang laki ay A6 kasing laki ng postcard. Siguro tayo ay familiar doon sa postcard na yan, no? Sa ganong kaliit lang, binibigay. Pagkabigay sa iyo yan, tatanggapin nila, madaling may isukbit. No? Kadalasan ito po ay napakadirekta ng mga pahayag doon at makikita mo lahat yung mga hinahanap mo. Hindi mo na kailangan pa ng karagdagang flyers kasi pinipilit ng isang kumpanya
na lahat ng tanong ng makakatanggap nito ay masasagot ng A6, ng A5, A4 at DL na laki ng flyer. Ayan. Siguro tayo ay naisip natin bigla, meron ba tayo mga ganyan na natanggap na sa kasalukuyan, no? Noong face-to-face, marami yan. Pumunta ka lang sa monumento, kahit sa lugar, may namimigay po niya. Yan. Ayan. At nabanggit nyo rin nga kanina, Tutor Rubicel, na dahil nga rin nasa modernong panahon na tayo, ito ay maaring matanggap na rin sa pamamagitan ng email or pwede rin makita nila sa mga social networking site nila or ibigay sa pamamagitan nga ng mga messenger, Facebook nila. Kaya maaaring tiyak na nakakita na rin ang mga estudyante natin, mga viewers natin ngayon ng mga ganitong anong flyers sa kanilang social networking site. Ayan. So sa pagpapatuloy natin ng leaflet, Tutor Rubicel, sige nga, gusto ko lang din malaman kung talagang kung talagang nakinig ang ating mga nandyan pa rin ang ating mga manonood. So maaari bang bigyan nyo kami ng like and hearts po sa lahat ng ating mga manonood para sa pagpapatuloy natin ay maramdaman pa rin namin na andyan pa rin ang ating mga viewers, no? Ayan. Sige, give us a heart and like. Napakadami pong nag-heart at maraming salamat po doon dahil nandyan pa at buhay na buhay ang ating mga kasama. Ngayon, pagkatapos natin malaman ng promo materials, nakita rin natin ang halaga ng flyers, dumako tayo sa leaflets na kung saan isa rin itong daan para makakita tayo ng mga bagong produkto, mga lugar, at marami pang iba. Ano nga ba ang leaflet? So, basahin natin. Ang leaflet ay madalas na mas maganda ang disenyo kaysa flyer. Ito ay printed, makulay at higit na may mabuting kalidad. Ayan, tama po, no? Ayan. Pag sinabi yun yung rin po pinakaiba pala ng printed, no, Tutor Rubicel? Sige po, Tutor Rubicel. Ayan, tama po yung sinabi mo. Yun ang pagkakaiba nila. Pag sinabi natin flyers kasi, simple lang po ito no? Kadalasan nga po, meron tayong makikita niyan, black and white lang. Pero pag sinabi natin leaflets, ito yung minsan 3 ang tupi, no? Na kung saan talagang pinag-aaralan, minsan nandun yung pinaka laman o yung introduction o yung maaaring inaasahan nilang makita sa isang produkto o kaya sa isang paaralan. Sabi dito, ang leaflets ay madalas na mas maganda kasi nga po, ginagawa itong makulay para mas makakuha ng interes ng mga mambabasa. Ano bang layunin ng isang leaflet? Ang layunin nito, mag-promote ng produkto, serbisyo o organisasyon. Diba? Parehas so, yun tulad din sa Tutor Rubicel nung mga nabasa natin kanina, no, yung mga promo material, mga flyers, no? May layunin din pala itong mag-promote ng produkto, serbisyo o organisasyon, no, upang itanyag o ipakilala ang mga ito. Susunod din, no, mailagay sa pahayagan. Dahil siyempre, ang leaflets ay hindi lamang naman binibigay o pinapamahagi. No? Maaari din natin itong mailagay sa pahayagan. At doon, mas maganda yung Tutor Rubicel dahil marami ang makakakita, marami ang makakabasa. No? Kung halimbawa, meron kang nais ipakilala na produkto, o kaya kung meron ka rin mga pa-discount o nais sabihin, ibahagi sa mga mamimili o tagatanggap mo. Ayan, mas madali kasi siyang nakikita, lalo yung mga palabasan ng mga balita, ng mga pahayagan o ng mga magazine. Bukod doon sa email, meron pang magpapatotoo na ito ay talagang sikat at may kakaiba talagang nais ipakilala sa madla. Siyempre pa, merong nais na makapagpamigay sa mataong lugar. Parehas ng promo materials, gayon din ng flyers, no? Na kung saan para maipakilala, malaman ng mas maraming tao kung ano yung produkto na kung saan ibinibigay sa kanila. At ang huli, syempre, makatawag ng pansin at makapagbigay o makapagpahayag ng ibig na mensahe. Ayan yung pwede natin makalagay ng mga o maglatag ng mga tagline. Yung paaralan namin, meron yan no? Meron po yung sinasabing puso, meron yung dedikasyon, ayan. Na kumbaga, ito yung magiging tawag pansin sa mga mambabasa na magiging kakaiba sa kanila na matatandaan nila na ito yung paaralan na ito yung lugar na ito, o kaya ito yung produkto na nais na ipakilala. Ayan. Kaya ako magbasa na tayo ng mga promo materials, ng flyers at leaflets. At ngayon, marunong na tayong sumuri kung anong pagkakaiba-iba
ng tatlong yan. Ayan. Dahil po dyan, bago po tayo magtungo sa ating pangwakas na gawain, meron po tayong kasama sa hapon na ito. Teka nga, no? Ayan. Ayan, para mas maunawaan natin ng mabuti, Tutor Bisel, no, kung gaano nga ba kahalaga talaga, no, ang isang flyers, leaflets o promo material. Kasi alam ko rin naman na tiyak na nakakita na ang mga mag-aaral nito. Pero mas maganda kung meron talagang actual, no, na kung paano ito nakatulong, paano siya nagamit, no, para saan, 'di ba, ng ating maibabahagi sa atin, no, ng ating inimbitahan na panauhin sa araw na ito. Sige, habang naghihintay tayo, pwede muna tayong mag-shout out, no? Ayan. So sabi, manonood mula sa Kidapawan City National High School. Ay, napakalayo, Tutor Bisel, no? So, meron din po dito mula sa John Eric Villante. So sabi niya kanina, para mas madami bumili, so kaya may mga promo. So tama po ito, no? Nabanggit po namin kanina na talagang nakakahikayat. Isa nga yun sa tinitingnan halimbawa ni Tutor Bisel, no, na kapag may mga promo o discount, talagang nakakahikayat yun na bumili ka, no, ng bagay na yun. Ayan. Ayan, marami tayong mga kasagutan, no? Pero bago yan, siguro pag pumasok na lang ang ating bisita, ay doon na lang po tayo hihinto, no? Magkaroon muna tayo ng pangwakas na gawain. Ayan, narito na po ang ating kasama sa ngayong hapon na ito. Gusto ko pong ipakilala. Sabi niya kanina, siya raw yung teacher na makatiyumpa. Pero bibilib po kayo sa guro na ito dahil kahit na siya ay talagang nakarating na sa iba't ibang lugar, no? Dito sa Pilipinas, no? Nakarating na po yan ng Dumaguete, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Bicol, at marami pang iba. Hindi niya rin naman nalilimutan ang mga gawaing pampaaralan. Kaya naman, bilib na bilib ako sa guro na to sa kanyang time management. Yan, napakahalaga niya, no? Sige na nga po, para po tayo ay makipakilala natin. Pwede na ating vlogger, no? Dahil sa sobrang dami ng lugar na napuntahan. Ayan. Siyempre po, ang powerful at talaga namang napakaganda at soon to be, ma'am. Siyempre, walang iba kundi si Ma'am Dexy Joy M. Montero. Ayan. Ayan. So, palakpakan po para sa ating panauhin sa araw na ito. Ayan. Yan, mula po dito daw kay Cher Marie. So magandang hapon po, nanonood po from Isabela, Region 2. At madaming heart naman, no, mula, yan, nakakakita ako dito, Tutor Bisel, ng mga heart mula sa ating mga viewers, no. Kay Raquel Bay Salas, Alexander Florante Capada, Clydel May Maladja. Ayan. Ayan. Habang hinihintay pa po natin na makapasok ang ating kasama ngayon, no? Pangwakas na gawain muna tayo, basahin ang mga sumusunod at bilugan ang tamang sagot. Okay, para sa unang bilang. Ayan. Sige po, tayo kailangan tiyaking nanatili ang kalidad ng disenyo ng leaflet upang matiyak ang layuning ito. Una, letter A, mag-promote ng produkto, serbisyo at organisasyon. Letter B, mailagay sa pahayagan. Letter C, maipamigay sa mataong lugar. O letter D, makatawag ng pansin at nagpapahatid ng mensahe. Alin kaya dito sa ating mga pagpipilian. At syempre tulad ng dati, no, maaari nyong i-type, no, ilagay yung bilang at yung inyong tamang sagot. No, para malaman namin kung pang anong bilang yan ang sagot na nilagay ninyo. Okay? So alin dito? Ayan, so nakakita na ako dito, Tutor Bisel, ng mga sumasagot at nakakuha ng tamang sagot. Mukhang natandaan din at may tumatak sa mga manonood natin ngayon kung ano nga ang mga tinalakay natin sa araw na ito. Sige, basahin natin mula kay Alexander Capada, letter D ang kanyang sagot. Makatawag ng pansin at nagpapatid ng mensahe. Habang kay Ella, Jasmine Nicole Patrioco, Clydel, or Patricio pala, no? Jasmine Nicole Patricio, Clydel Ella Iturriaga,
Joshua Patricio, letter A ang kanilang sagot. Ayan, mukhang nagkakaisa nahati sa yung sagot dalawang nila. letra ang tamang sagot, Tutor Bisel. Merong letter A at merong letter D. So, ipakita na natin ang tamang sagot sa unang bilang. Letter A po, Ayan. mag-promote ng produkto, serbisyo at organisasyon. Tama po ang sagot. Napakahusay. Para po sa ikalawang bilang, ay nandito na ang ating kasama sa hapon na ito. Gusto kong ulitin ang ating introduction sa kanya kanina, no? Etong guro na ito ay talagang pwede na maging vlogger, no? Sa mga susunod na mga henerasyon. Dahil talaga namang napakadami ng lugar na kanyang narating, no? Bilib na bilib ako doon sa mga sinabi niya kanina. Galing daw siya nakarating na raw siya ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, Bicol. Grabe! Sabi nga niya sa kanya nang galing, no? Teacher daw na malikot ang paa. No, pero Mapapasana ganun ulit ka na lang, ma'am. yan. Opo, pero gusto ko pong ipasok dito, ito yung guro na bibilib ka dahil may time management na kung saan alam niya ang mga gawaing pampaaralan, gayon din ang kanyang paglalakbay. Huwag na natin patagalin pa. Gustong-gusto niyo nang marinig si Ma'am Dexy. Si Ma'am Dexy Joy M. Montero. Good afternoon po, ma'am. Ayan, good afternoon po. Good afternoon, Tutor Rubicel and Tutor Curvy. At maraming salamat po sa pag-invite sa akin na maging part po ng klase ninyo today. Ayan, maraming salamat din po sa mabilis na, kahit na mabilisan lang po yung pag-imbita, ay nakatugon agad po si Ma'am Dexy, no? Gusto ko lang po malaman dahil po talagang napakadami nyo na talagang mga napuntahan. Ano po ba yung pinaka lugar na hindi mo malilimutan na parang nasabi mong malapit sa puso mo? Ayan. Medyo mahirap na tanong po yun sagutin, ma'am, kasi parang every time na magta-travel ako, iniisip ko palagi yung parang lagi ako naghahanap ng something memorable and something special. Kaya nga, bago ako magpunta dun sa lugar na yun, sinisigurado ko na meron akong kumpletong information at least para alam ko yung gagawin at alam ko yung mga inaasahan kong makita, makasalamuha dun sa lugar na pupuntahan ko. Ayan, narinig nyo yan mga kasama, no? Talagang, kumbaga, nananaliksik muna, nagbabasa muna. Ano po yung daan ninyo para malaman nyo, Ma'am Dexy, yung mga lugar na yon? Ano po yung ginagamit ninyo kadalasan? Ayan. So kanina habang nakikinig nga ako, ma'am, sa sa klase ni Tutor Rubicel and Tutor Curvy, medyo nare-remind ako nung mga nakaraan kasi 'di ba nagkaroon tayo ng pandemic, medyo mahirap talaga. Hindi posible sa ngayon yung mag-travel kahit saan. So, yun, yung mga nabanggit, leaflet, flyer, syempre yun yung mga parang typical na madali natin makita. Pero syempre, hindi rin natin maisasantabi yung mga available na materials, 'di ba? Yung promotional materials online. So, sa case ko, kapag magta-travel ako, lagi kong pinupuntahan talaga yung mga vlogs. Ayan. So, syempre, 'di ba, yung may mga vloggers na medyo sikat na, marami talaga silang napuntahan. Meron din dun minsan naka-attach na parang mga promotional materials or even discounts. So yun po yung parang pinaka go-to place ko talaga sa vlog or ngayon meron ng vlog, 'di ba? Meron ng maraming options. Ayan, meron din akong katanungan, Tutor Vicen, no? Ayan. Tanong ko lang kay Ma'am Dexy, no? Ano naman yung mga ikino-consider mo, no, bago ka pumunta sa isang lugar? Na nakikita mo rin mismo sa mga flyers or leaflets. Yes. So, magandang tanong yan, Tutor Curvy. Siyempre, una, kailangan ko makita na safe yung lugar na pupuntahan ko. Pangalawa, siyempre yung kailangan affordable kasi 'di ba hindi naman hindi naman tayo maraming pera na sige lang lulus tayo. So gusto ko na talagang sulit yung pagta-travel. So yung presyo, chine-check ko din. Tapos pangatlo, yung cleanliness ng lugar. Siyempre yung safety and cleanliness, very important siya kasi 'di ba maraming mga bisita. Siguro lalo na ngayon after pandemic, pag medyo nagkaroon ng kaluwagan, isa yun sa mga isasaalang-alang ko talaga, Tutor Curvy. Ayan, maraming salamat po, no, Ma'am Dexy Joy M. Montero. Alam niyo po mga kasama, siya po ay, tulad ng binanggit ko kanina, soon to be Mami! Yay! Di ba, no? Nakakatuwa po yun at talagang dapat malinis yung kanyang pupuntahan. Hindi lang kasi siya yung iniisip niya, hindi lang si hubby, syempre, ang kanyang baby. Ayan, muli maraming salamat sa pagpapaulak, Ma'am Dexy Joy M. Montero.
Yes, salamat Ayan, sana po. po ay hindi ito ang unang beses. Sana po ay meron pa at marami pang pagkakataon. Welcome po kayo sa Ito Live. Ayan, Yeah, thank maraming you very salamat po. much Maraming po. salamat Bye-bye. po. Thank you. Ayan, nakakatuwa po na marinig, no, na mula po sa, siyempre sa isang alam niyo yun, napakaraming lugar na, no? Ilan lang yun sa mga nabanggit ko kanina. Pero ganun pa man, meron pa rin palang mga isinasaalang-alang. Gayon din na tinitignan yung mga promo materials, mga flyers at leaflets. At sana natulungan tayo ni Ma'am Dexy at lalo na kayo. Natulungan kayo na mag-isip kung anong lugar yung pwedeng puntahan o kaya mga dapat isaalang-alang. Ayan. Ayan. Tama rin po, no, na isa rin siguro, Tutor Bisel, na isa sa alang-alang ko, unahin ko ay yung healthy o kung maayos ba, di ba, o ligtas ba punta ng lugar na ito, lalo na sa panahon natin ngayon na talagang may pandemya tayo at restricted, no? So yun, at syempre kung makikita ko rin sa mga promo materials, unang-una ko rin ang hanapin, o isa rin sa mga una kong hanapin, yung presyo, Tutor Bisel, kung afford ba ng aking pera, di ba, o budget yung isang lugar na pupuntahan ko. Tama. Ayan. Dahil nakita natin kung gaano ito nakakatulong, no? Ayan, ngayon, ipagpatuloy natin ang pagsagot sa panghuling gawain natin. Muling maraming salamat, Ma'am Dexy Joy Emonte. Para sa ikalawang bilang, mga kasama, nandiyan pa ba kayo? Ayan, Ayan. basahin natin ang ikalawang tanong. So, mukhang nariyan pa ang ating mga manonood pa naman at aktibong operasyon sa atin, no? Nakikipag-participate. So, ayan, nailagay ko ang tamang sagot. Ayan, Pangunahing pinahalagahan sa paggawa ng promo material ay ang tugon na ito. Letter A, kumuha ng trabahador. Letter B, magbenta ng produkto. Letter C, manghikayat ng bagong customer. O letter D, magpalit ng may-ari. Nako, kahit naman maipakita ko na dapat tiyak na alam na nila ito at makuha nila ang tamang sagot. Ayan, oo. Grabe talaga yung naloka ako doon sa salitang magpalit ng may-ari, no? Ayan. Ano kaya ang tamang sagot? Ibigay na natin. Ayan. So, ang tamang sagot nga ay letter C, manghikayat ng bagong customer. Ayan. Para sa ikatlong bilang, ito ay tinatawag din circular handbill. Mula sa salitang handbill, mga anak, sabi nga, mabilis hawakan, no? Handbill na binabahagi sa mga tao. A, flyer. B, manual. C, leaflet. O D, promo material. Ano kaya ang tamang sagot? Ayan, alin kaya dito ang tinatawag din na circular handbill, no? Ayan. Tutor Kirby, mukhang alam ko naman na nagkakaisa rin sila ng kasagutan, no? At maraming salamat muli sa ating mga kasama ngayong hapon, lalo na sa mga estudyante ng senior high school mula sa iba't ibang lugar, no? Nakakatuwa po na kasama po namin kayo tuwing Miyerkules, lalo na yung mga guro natin na talaga namang petmalu sa husay at galing po sa araw-araw na pagtuturo at syempre ang ating mga magulang. Sige, ibigay na natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay letter A, flyer. Tinatawag din pala itong circular handbill, no? Tutor Kasi nga madaling bitbitin, madaling kuhanin, mailagay sa bulsa o kaya sa loob ng bag. Ayan. Maraming salamat sa lahat ng ating mga kasama. Ayan. Muli pagbati, maraming salamat para sa anumang komento, suwestyon, mag-email lamang po sa ating maaaring makatanggap kami ng personal na mensahe kung merong karagdagan o kaya mga suwestyon. Muli, maraming salamat. Ayan, syempre gusto ko rin pasalamatan ang lahat ng mga manonood na sumubaybay sa atin. At syempre, maging yung mga nasa team replay, no, yung nanonood pagkatapos nitong ating live, no. Maraming salamat. At samahan niyo muli kami sa susunod na linggo para sa panibagong talakayan. Ako si Tutor Kirby. Ayan, ang sabi nga po namin palagi, ang sulating textbook na makabago, tungo sa mapanghamon at produktibong ebaluasyon. Binabantayan. Binabalikan. Hindi kayo iiwanan ni Tutor Rubicel at Tutor Kirby. Muli maraming salamat, paalam na po at susunod na po ang paalam. Paalam.